Magandang araw sa inyo lahat. At sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-paborito nating pagkain, ang sisig. Sino nga ba ang naka-ebento ng lutong sisig? Paano ito nagsimula? At ano ang kwento sa likod ng masarap na pagkain ito? Tara't alamin natin ang kasaysayan ng sisig. Ang salitang sisig ay unang nabanggit sa isang diksyonaryo ng Kapampangan noong ika-17 siglo, kung saan ito ay tumutukoy sa paraan ng pagluluto na nangungahulugang to snack on something sour. Tradisyonal na ginagawa ang sisig gamit ng baboy at maaasim na pampalasa gaya ng kalamansi o suka. Sa Pampanga, ito ay karaniwang kinikilala bilang isang ulam na may kinalaman sa hilaw na karne at maasim na timpla. Ang modernong lutong sisig na kinikilala natin ngayon ay naiiba mula sa orihinal na paraan ng paghahanda. Ang kredito sa pagbabago ng sisig upang maging isa sa mga pinakasikat na lutuing Pilipino ay kadalasang ibinibigay kay Lucia Cunanan o mas kilala bilang Aling Lusing mula sa Angeles City, Pampanga. Noong 1970, binago ni Aling Lusing ang paraan ng pagluluto ng sisig sa pamamagitan ng paggamit ng inihaw na panga ng baboy at paghahalo nito sa mga pampalasa tulad ng sibuyas, sili at kalamansi. Si Aling Lusing ay may maliit na kainan sa riles ng tren sa Angeles City kung saan ipinanganak ang sikat na sisig sizzling. Ang kanyang bersyon ng sisig ay inihain sa mainit na sizzling plate na nagbibigay ng kakaibang lasa at presentasyon. Ang kanyang inobasyon ay mabilis na naging tanyag at ang kanyang kainan ay dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Dahil sa tagumpay ni Aling Lusing, siya ay kinikilala bilang reyna ng sisig at naging inspirasyon para sa marami pang nagbebenta ng pagkain. Ang kanyang pamamaraan ng pagluluto ay naging pamantayan sa paghahanda ng sisig sa buong bansa at pati na rin sa ibang bansa kung saan may mga Pinoy na naninirahan. Ang lutong sisig ay nag-evolve mula sa simpleng pagkain pangbahay tungo sa isang iconic na putahe na makikita sa iba't ibang restaurant at food stall. Maraming version at estilo ng pagluluto ang lumilitaw, kabilang na ang paggamit ng manok, isda at maging tofu bilang alternatibo sa baboy. Ang mga modernong chef ay nag-eksperimento rin sa iba't ibang sangkap at teknik upang mapabuti at mabigyan ng twist ang tradisyonal na sisig. Ang legacy ni Aling Lusing ay buhay pa rin sa bawat sizzling plate ng sisig na ating natitikman. Ang kanyang inobasyon ay hindi lamang nagbigay ng bagong lasa sa ating mga lutuin, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng chef at negosyante sa pagkain. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento sa likod ng lutong sisig at ang buhay ni Aling Lusing. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, paalam at ingat tayong lahat.